Si Zhang Yi ay hindi lumapit sa kanila, ngunit nakatayo pa rin sa malayo. Pagkababa ng ulo at pag-isip ng matagal, huminga siya ng mahina. Ay! Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay mas masakit kaysa sa panandaliang sakit. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Fatih Xu at Liang Yang ay ang oras para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Depende ito sa kung paano pipili si Fatih Xu. Ubo-ubo. 2 beses siyang umubo ng malakas na agad namang nakakuha ng atensyon ng 2 tao sa ni Weizhong. Namula ang mukha ni Liang Yang, Your Excellency Chaos. Tumawa si Fatih Xu at napakamot ng ulo sa kahihiyan, Boss, bumalik ka na. Sumigaw si Zhang Yi kay Fatih Xu, Fatih Xu, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Binigyan ni Fatih Xu si Liang Yang ng nakakapanatag na tingin, at pagkatapos ay tumakbo kay Zhang Yi na may determinadong tingin. Matanda boss. Huminga siya ng malalim, parang may ginawa siyang determinasyon. Gusto kong makasama si Yang Yang, in love ako sa kanya. Tinitigan ni Zhang Yi si Fatih Xu at huminga ng malalim. Napag-isipan mo na ba? Gusto mo bang manatili sa Shengjing? Umiling si Fatih Xu, Boss, hinding-hindi kita iiwan. Maaari mo ba akong tulungang humingi ng sinuman sa senior management ng Shengjing? May medyo nahihiya na ekspresyon sa mukha niya. Si Liang Yang ay miyembro ng Longming Guard at may pambihirang lakas. Sa normal na mga pangyayari, magiging napakahirap para kay Zhang Yi na makahanap ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para sa isang tao na sanayin ang isang makapangyarihang Longming Wei. Ngunit ngayon, ang distrito ng Shengjing ay nagkasala tungkol kay Zhang Yi, kaya hindi mahirap na kunin ang pagkakataon na humingi ng mga kahilingan at makuha silang sumang-ayon. Si Fatih Xu ay medyo matalino, ngunit hindi ko alam kung itinuro sa kanya ito. Tumango si Zhang Yi, well, okay. Hanggat magpasya ka, pupunta ako at may hihingin ako. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, na ikinatigilan ni Fatih Xu, na orihinal na akala niya ay papagalitan. Ano? Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, basta pag-isipan mo itong mabuti, wala akong tutol na makasama siya. At sisikapin ko ang lahat para tulungan kang matanto ang sarili mong kaligayahan. Nang sabihin ito ni Zhang Yi, sinubukan niyang pigilan ang sarili sa pagtawa. Tuwang-tuwa na tumalon si Fatih Xu. Boss, boss. Napakabuti mo sa akin. Pare, tanggapin mo ang respeto ng anak ko. Tinulungan ni Zhang Yi si Fatih Xu, naluluhod na sana at hahalikan ang kanyang bota. Huwag kang mag-alala, may kakausapin akong ilang salita sa kanya. Tawagan mo siya. Tuwang-tuwa si Fatih Xu. Nang marinig niya ito, nakangiti niyang sinabi, tama. Kung tutuusin, tatawagin kanyang kapatid na kasama ko sa hinaharap. Mabilis na lumapit si Fatih Xu at tinawag si Liang Yang. Tumingin si Liang Yang kay Zhang Yi na may medyo kinakabahan na tingin sa kanyang mga mata. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay kay Fatih Xu, lumabi ka muna at makikipag-chat ako sa kanya. Nag-aatubili na naglakad si Fatih Xu palayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lugar na ito. Natatakot siya na baka sumang-ayon si Zhang Yi sa kanila na magkasama, ngunit lihim na binantaan si Liang Yang at sirain ang kanilang kaligayahan. Magkaharap sina Zhang Yi at Liang Yang, nag-uusap saglit. Minsan ay ibinababa ni Liang Yang ang kanyang ulo, minsan ay itinaas ang kanyang ulo, at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga mata ay kasing tatag ng isang pilgrim. Naniniwala ako sa kanya. Sinabi ni Liang Yang kay Zhang Yi. Ngumiti si Zhang Yi nang hindi sumasang-ayon, iyon ang pinakamahusay. Umaasa din ako na mahanap niyo ang kaligayahan ng isa't isa. Kaya't ipaubaya ko sa inyo ang bagay na. Seryosong tumango si Liang Yang. May liwanag sa kanyang mga mata na siyang pananabik sa pag-ibig. Tumalikod siya at naglakad patungo kay Fatih Xu na nasa hindi kalayuan. Tuwang-tuwang inabot ni Fatih Xu at hinawakan ang mga kamay ni Liang Yang. Yang Yang, pumayag na si boss na magkasama tayo, masaya ka ba? Bahagyang umiti si Liang Yang at tumango. Chonli, bago yon, may dapat akong sabihin sa'yo. Bahagyang nagulat si Fatih Xu, ano ang nangyayari? Tinitigan ni Liang Yang ang chubby na mukha ni Fatih Xu. Ang cute niya tingnan. Ang chubby face, cute smile, at ugali na laging nakaputing medyas. Sabi mo kahit sino ako o ano pa ang nakaraan ko, lagi mo akong magugustuhan, di ba? Ngumiti si Liang Yang, tinitigan ng malapitan ang mukha ni Fatih Xu. Mukhang naguguluhan si Fatih Xu. Yang Yang, huwag kang mag-alala, gusto kita. Wala akong pakialam sa nakaraan.
Baka sa mukha niya ang pag-unawa na para bang nakita niya ang lahat. Ano ang pinakamasamang posibleng kinalabasan? Napakaganda ni Liang Yang at naiintindihan siya ng husto. Sa katunayan, nahulaan na ni Fatih Xu ang ilang bagay tungkol sa kanya. Hindi ikaw ang may kasalanan kundi ang mundo. Naniniwala akong pinilit mong gawin ang ganoong bagay sa buhay. Sa isip ni Fatih Xu, naisip na niya ang ama ni Liang Yang na nagsusugal, ang kanyang may sakit na ina, ang kanyang batang kapatid, at ang sirang katawan nito. Nagsimulang mamukadkad ang liwanag sa mga mata ni Liang Yang. Salamat, Chunli. Salamat sa pag-unawa sa akin. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Fatih Xu na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Originally, I was worried about how to explain it to you. Pero hindi ko akalain na ganito pala kaintindihan mo. Lalong naging makapal ang ngiti sa mukha ni Fatih Xu at buong pagmamahal niyang tinitigan ang kaawa-awa at cute na babae sa harapan niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, kusang bumangon ang pagmamalaki sa pagkatubos niya sa prinsesa sa pagkabalisa. Katulad ng itinatanghal sa isang madugong nobelang romansa, siya ay naging isang bayaning walang pakialam sa mga makamundong pananaw, isang tunay na mandirigma na naniningil sa pag-ibig. Yang, ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Tumango si Liang Yang, salamat, maraming salamat. Kinuha niya ang kamay ni Fatih Xu at lumapit sa katawan niya. Alam kong hindi ka tututol. Magsasalita pa sana si Fatih Xu, ngunit biglang may hinawakan ang kamay niyang hawak ni Liang Yang. Medyo nagulat si Fatih Xu. Parang pamilyar ang haplos. Kung tutuusin, eksperto na siya sa larangang ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at hinila ni Liang Yang ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi sa pagitan ng kanyang mga binti upang maging tumpak. Namula ang mukha ni Liang Yang, natutuwa akong makilala ka. Saglit na naging mapurol ang ekspresyon ni Fatih Xu. Ang ngiti sa kanyang mukha, ang pag-ibig na akala niya ay kayang tiisin ang lahat ng bagay, nanlamig at nawala sa bilis na nakikita ng mata. Namutla ang malarosas niyang mukha. Sa sumunod na sandali, si Zhang Yi sa di kalayuan ay nakarinig ng umiiyak na tunog na parang baboy na kinakatay. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay at tahimik na tumalikod, halos hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Gayunpaman, sa oras na ito, kapag ang mga tao ay nakikipag-chat sa isa't isa, naramdaman niya na hindi magalang na tumawa ng ligaw, kaya sinubukan niya ang lahat upang subpuin ito. Yelo, hahaha. Mataba, hindi mo ba napansin yung Adam's apple niya? Hahaha. Halos bumagsak si Zhang Yi sa lupa na gumugulong sa kakatawa. Si Liang Yang ay hindi isang babae, ngunit isang lalaki. Malalaman ang balitang ito pagkatapos ng kaunting pagtatanong. Noon lang naunawaan ni Zhang Yi kung bakit nahulog ang loob ni Liang Yang kay Fatih Xu. Sa kanilang bilog, si Fatih Xu ay naging isang napakatanyag na tao. Noong araw na yon, naalala ni Fatih Xu ang takot na dominado ni Nan Liang. Pinagmamasdan siya ni Zhang Yi na parang baliw na tumatakbo palayo, sumasayaw at umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay, ngunit higit pa sa isang pabirong ngiti na nagpasakit sa tiyan ni Zhang Yi. Iniunat ni Liang Yang ang kanyang kamay na para bang iniligtas si Fatih Xu na bumagsak, ngunit sa huli ay ibinaba na lamang niya ang kanyang kamay na may bakas ng pagkalungkot sa kanyang mukha. Pinigilan ni Zhang Yi ang kanyang ngiti, lumapit at sinabing, mukhang hindi kanya matatanggap ng ganoon kadali. Mapait na umiti si Liang Yang at umiling, talagang hindi ito katanggap-tanggap sa mga ordinaryong tao. Umiti si Zhang Yi at nagpalakas ng loob, kailangan mong maniwala sa iyong pagsasama. Sa tingin ko ay hindi niya ito matatanggap sa ngayon, ngunit matagal na kayong magkasama at may malalim na relasyon. Malalaman niya ito. Marahan na bumuntong hininga si Liang. Iniunat ni Zhang Yi ang kanyang kamay at nagpaalam sa kanya, tutulungan kitang tanungin siya kung ano ang iniisip niya. Bakit ang taong ito ay gustong tumakas kapag may nangyari? Kailangan mong harapin ito ng buong tapang. Halos hindi mapigilan ni Zhang Yi ang ngiti sa kanyang mga labi. Lalo na niyang gustong makita ang ekspresyon ni Fatih Xu ngayon. Ito ay dapat na lubhang kapanapanabik. Kaya't nagpaalam si Zhang Yi kay Liang Yang, at pagkatapos ay hinabol si Fatih Xu sa direksyon kung saan siya tumakas. Maya-maya, nakita niya si Fatih Xu na walang malay sa likod ng rockery. Napaluhod siya sa lupa at niyakap ang sarili, mukhang nanghihina, nakakaawa at walang magawa, blangko ang mga mata at may ibinubulong. Lumapit si Zhang Yi at narinig siyang bumubulong.
Pumasok ka sa Huaxu Country gamit ang napakabilis na makina, tandaan ang mga prinsipyong ibinigay ko. Lahat ng bagay sa lugar ng Huanglongjiang ay nilagyan ng Bluetooth. Biglang kinabahan si Zhang Yi. Fatsu, nababaliw ka na ba? Napaangat ng ulo si Fatixu nang marinig niya ang boses ni Zhang Yi. Nang makita niyang si Zhang Yi iyon, napaluha siya sa isang wow na tunog. Boss! I was wrong, I was really wrong. I shouldn't believe that such beautiful woman will like me from the beginning. Kung hindi ako naniniwala sa kanya, hindi ako masasaktan ng sobra. Inaliw siya ni Zhang Yi, ang pangunahing dahilan ay wala kang magandang ideya sa iyong hitsura. Kung mayroon kang ilang ideya, hindi mo iisipin na magugustuhan ka ng isang magandang babae. Maliban kung hindi siya babae. Masakit, sobrang sakit. Napasigaw si Fatixu sa sakit, puno ng luha ang kanyang ilong. Napaatras ng kalahating hakbang si Zhang Yi sa pagkasuklam. Pinili mo ang iyong sariling landas, at pagkasabi mo niyan, hindi ba't lahat ng mga unggoy na may dalawang tinik ay parang mga lalaki at babae? Nagdududang tanong ni Zhang Yi. Napaunggol si Fatixu at sinabing, Boss, hindi mo naintindihan. Ang panonood ng mga lalaki at babae online ay isang uri ng kasiyahan, ngunit ang pagkikita ng mga lalaki at babae sa totoong buhay ay parang horror movie. Pinigilan ni Zhang Yi ang isang ngiti, in short, nananatili pa rin ang sinabi ko. Basta tumango ka, pupunta ako kaagad sa Xitigarbha para humingi ng para sayo. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Wala nang ganitong tindahan pagkatapos madaanan ang nayon na ito. Bukod sa pagiging lalaki, hindi naman siya masama sa ibang aspeto. Tinapik ni Zhang Yi ang balikat ni Fatixu at sinabing may nakakaaliw na tingin, bilang isang tao, ang pinakamahalagang bagay ay ang maging masaya. Minsan palawakin ang iyong pananaw at wala kang pakialam. Malalaman mong napakasaya ng buhay. Tumingin si Fatixu kay Zhang Yi na may luha sa kanyang mga mata, Boss, ang sakit ng likod mo kapag nakatayo ka at nagsasalita. Tapos gusto mo ba ng lalaki o babae? Bahagyang sinabi ni Zhang Yi, hindi naman sa wala akong asawa, bakit gusto kong maging masama sa sarili ko? Niyakap ni Fatixu ang kanyang ulo at umiyak. Alam ni Zhang Yi na kailangan niyang tumahimik at natapos na niyang panoorin ang kaguluhan, kaya sinabi niya. Anyway, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Malapit nang malutas ang problema sa Shengjing. Kailangan nating bumalik kaagad. Bigyan mo ako ng sagot bago ka umalis. Alam ni Zhang Yi na hindi napigilan ni Fatixu na saktan siya pansamantala, kaya nalilito ang kanyang iniisip. Ngunit kung paano sila magkasundo ni Liang Yang ay nakasalalay sa kanyang sariling kagustuhan at hindi makikialam si Zhang Yi. Sa halip, gusto talaga ni Zhang Yi na makita silang dalawa na magkaroon ng isang espesyal na relasyon, ito rin ang masamang lasa ni Zhang Yi. Ang mga mata ni Fatixu ay komplikado at siya ay nahulog sa malalim na pag-isip. Mukhang talagang tinitimbang niya ang relasyon nila ni Liang Yang. Pagkatapos ng lahat, bukod sa pagiging isang tunay na babae, si Liang Yang ay mahusay sa lahat ng iba pang aspeto. Ibinahagi niya ang parehong mga libangan sa kanya at talagang gusto siya, hindi tulad ng mga technician sa Blizzard City na may maling damdamin lamang para sa kanya. Kinabukasan, si Zhang Yi at ang iba pa ay sumakay ng eroplano pabalik sa Shengjing. Sa daan, hindi nilapitan ni Liang Yang si Fatixu tulad ng ginawa niya noong nakaraan, ngunit malamig na sinundan ang mga tao sa tiangang. Hindi man lang siya tumingin sa team ni Zhang Yi. Malinaw, alam niya na ang bagay na ito ay napakahirap para kay Fatixu, kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan, ngunit pinili niyang bigyan ng oras si Fatixu para pag-isipan ito. Dahil dito, medyo nadismaya si Fatixu at mas lumakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Ang eksenang ito ay nagpatawa kay Zhang Yi at sa iba pa. Kahit si Uncle Yu ay tinukso si Fatixu at sinabing, Hahaha, Chun-Li, basta dalawang tao ang tunay na nagmamahalan, hindi mahalaga kung sila ay lalaki o babae. At saka, napaka-advance na ng medical technology ngayon. Kung hindi ito gagana, hindi ba posibleng magkaroon ng sex reassignment surgery ang alinman sa inyo? Tinakpan ni Zukir ang kanyang bibig at mumiti nang marinig niya ito at mahinang sinabi. Pero kung posible ang operasyon, matagal na niya itong ginawa. Hindi na mahirap gawin ngayon ang sex reassignment surgery. Ngunit kung gayon ang kanyang mga natatanging katangian ay hindi umiiral. Mapaglaro niyang sinabi, gusto ng mga lalaki at babae na magkaroon ng katawan ng isang lalaki, at ang hitsura ng isang babae ay kawili-wili. Hindi ba?
Malakas na hinaplos ni Fatih Xu ang kanyang buhok at bumuntong hininga, tila isang talo sa pag-ibig. Si Zhang Yi ay nanonood lamang ng pananabik. Totoo ang sinabi niya. Ano man ang pinili ni Fatih Xu ay. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi masyadong malaking pakikitungo upang panoorin ang kaguluhan. Hindi nagtagal at nakarating na sila sa Shengjing City. Dumating sina Qin Qigong at Meng He na si Daawen upang batiin ang lahat ng personal. Matapos buksan ng hatch, ang mga estranghero mula sa 3 pangunahing distrito, kabilang sina Zhang Yi, Li Changgong at Han Shanzuo, ay tumingin sa 2 senior executive ng Shengjing, ngunit ang kanilang mga mata ay napakalamig. Alam ni Qin Qigong na siya ay mali, kaya patuloy siyang tumatawa kasama niya. Kaagad pagkatapos, sila ay inayos na magdaos ng isang impromptu high-level meeting. Sina Zhang at Yi ay pinanagot sa sandaling dumating sila, na inakusahan ang Shengjing District na nagtatago sa kanila. Tungkol sa puntong ito, ang paliwanag ni Qin Qigong ay eksaktong kapareho ng kay Zhong Yu na nagsasabi na hindi nila alam na may iba pang mga etnikong grupo sa ilalim ng lupa, iniisip na sila ay mga kayamanan na hinukay ng I. Hindi lang naniniwala si Zhang Yi at ang iba pa na ang kabisera ng Huaxu, ang pinakamalaking distrito sa bansa, na may hawak ng pinakamakapangyarihang militar at pinakamayamang katalinuhan, ay gagawa ng ganoong biglaang bagay. Kung wala siyang natutunan ng maaga, paano niya nagawa ang gayong kahindik-hindik na bagay? Kumatok si Zhang Yi sa mesa gamit ang kanyang kanang kamay at tinitigan si Qin Qigong na may nagbabagang mga mata. Qin Shuai, palagi kitang iginagalang. Ngunit sa pagkakataong ito ay muntik mo na kaming mamatay sa ilalim ng lupa. Hindi namin ito madaling mapapatawad. Natawa lang si Qin Qigong sa galit ni Zhang Yi. I'm sorry, ano pa ba ang masasabi ko? Talagang hindi namin itinago ang bagay na ito, maaari akong sumumpa bilang isang sundalo. How dare I risk the disapproval of the world and harm the pillars of the country? Sa sandaling sinabi ni Qin Qigong ang mga salitang ito, nagkatinginan sina Zhang Yi, Li Changgong at Han Shanzuo. Kung isipin mong mabuti, may katuturan ang sinabi ni Qin Qigong. Kahit na ang Huaxu Kingdom ay nahahati na ngayon sa 6 na rehiyon, ito ay buo pa rin. Ang pagkawala ng sinumang nangungunang dayuhan sa anumang rehiyon ay makakasira sa Huaxu Kingdom sa kabuuan. Bilang Commander-in-Chief ng unang rehiyon, walang dahilan si Qin Qigong para gawin ang ganoong katangahang bagay. Kumunot ang noo ni Li Changgong at tinitigan si Qin Qigong. Nakatagpo tayo ng mga hindi kapanipaniwalang nilalang sa underground world. Wala bang alam si Shengjing tungkol dito? Umiling si Qin Qigong. Ang mahiwagang pag-iral na iyong naranasan ay matatagpuan sa lalim na halos 20,000 metro sa ilalim ng lupa. Kahit na sa ating kasalukuyang teknolohiya, mahirap magbukas ng daanan doon sa pamamagitan ng natural na paraan. Sa tingin mo, posible bang magkaroon tayo ng impormasyon tungkol sa kanila? Sa puntong ito, iniba niya ang usapan. Gayunpaman, ang aming departamento ng siyentipikong pananaliksik ay talagang nakatuklas ng ilang impormasyon tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng lupa mula sa iba't ibang sinaunang dokumento. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, maraming mga record tungkol sa mga mahiwagang bagay ang nawasak sa sunog. Ang katumpakan ng aming impormasyon ay nagdududa, at ang tunay na maaasahang impormasyon ay napakalimitado. Ipinakrus ni Li Changgong ang kanyang mga kamay sa kanyang baba at tahimik na sinabi. Naaalala ko na ang 506 Research Institute sa Shengjing ay isang departamento na nakatuon sa pag-aaral ng okultismo. Ito ay naitatag ng higit sa kalahating siglo. Nagtataka ako kung hindi maginhawa para kay Qin Shuai na ibahagi sa amin ang impormasyong nakolekta mo. Nang marinig niya ang tungkol sa 506, biglang itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin kina Li Changgong at Qin Qigong. Nakakita siya ng ilang chismis tungkol sa misteryosong pag-iral na yon sa internet. Sa pagtatapos ng huling siglo, isang mahusay na figura sa larangan ng agham at teknolohiya ng Huaxu State ang nagtatag ng departamentong ito. Sinasabing ito ay itinatag upang tuklasin ang agham ng katawan ng tao, mga espesyal na tungkulin, at magsagawa rin ng pananaliksik sa iba't ibang mga agham ng okulto. Noong una ay inakala ni Zhang Yi na ito ay produkto lamang ng isang espesyal na makasaysayang panahon. Sa hindi inaasahan, ito ay umiral hanggang ngayon. Bulong ni Zhang Yi sa kanyang sarili, masasabi bang matagal nang natuklasan ng bansa ang mga espesyal na pag-iral na yon, ngunit hindi pa ito ibinunyag sa publiko. Laking gulat niya.
Kung ating isipin pa, marahil ang pagdating ng katapusan ng mundo ay hindi isang aksidente. Ang pagsilang at pagsasaliksik ng mga estranghero ay mula pa noong sinaunang panahon. Ano ang mga mahiwagang pag-iral sa ilalim ng lupa? Ano ang kanilang relasyon sa mga tao? May gulo sa ulo ni Zhang Yi, at may hindi mabilang na koneksyon na hindi mahanap. Sa pagbanggit sa Institute 506, napangiti si Qin Qigong, meron niyang ganoong istruktura. Gayunpaman, ang oras ng pagkakatatag nito ay masyadong maikli. Sa katunayan, hindi ito nagsagawa ng masyadong malalim na pananaliksik sa larangan ng mistisismo. Hindi malinlang ni Qin Qigong si Li Changgong tungkol sa bagay na ito. Dahil ipinanganak si Li Changgong bilang isang mataas na antas ng estudyante sa bilog ng Beijing, alam niya ang mga sikreto kaysa sa kanya. Mataimtim na sinabi ni Qin Qigong, talagang wala tayong gaanong impormasyon tungkol sa underground world. Ang ating bansang Huaxu ay may mahabang sibilisasyon, ngunit napakaraming impormasyon ang nasunog sa mahabang ilog ng panahon. Sa madaling salita, kung gusto nating makahanap ng ilang impormasyon tungkol sa nakaraan, kailangan nating pumunta sa ibang bansa para humiram ng mga natatanging klasik. Pinagkrus ni Zhang Yi ang kanyang mga paa at mahinahong sinabi kay Qin Qigong. Ang mundo sa ilalim ng lupa sa ilalim ng Qinling Mountains ay napakalawak at nakakatakot. Magiging mahirap para sa Shenjing District lamang ang bumuo at magsaliksik dito. Kaya kung mayroong kaugnay na impormasyon, ito ay pinakamahusay para sa amin na lumahok sa pananaliksik ng magkasama. Tumango si Qin Qigong, syempre. Handa akong ibahagi sa iyo ang mga ugat ng Yuanxi, at maaari mo ring ipadala ang mga tao sa akin ng magkasama. Bakit ko itatago ang anumang bagay mula sa iyo? Naisip ito ni Zhang Yi at napagtanto na ito nga ang nangyari. Kapag ang apat na pangunahing rehiyon ay sama-samang bumuo ng mga ugat ng Yuanxi nang walang lambak, ang rehiyon ng Shenjing ay hindi magagawang tahimik na pumunta sa ilalim ng lupa at tuklasin ang mundo sa ilalim ng lupa. Tila kahit na may itinago sa kanila si Qin Qigong, walang gaanong alam si Shenjing tungkol sa underground world. Sinabi ni Li Changgong, kung gayon, hinihiling ko sa iyo na buksan sa amin ang mga materyales sa pambansang aklatan. Kasama ang mga sinaunang aklat na hindi inilabas sa publiko at ang mga lihim na sinaliksik ng pangkat ng arkeolohiko. Kilalang kilala ni Li Changgong si Shenjing. May ilang bagay na hindi naintindihan ni Zhang Yi at Han Shanzuo, ngunit hindi nila ito maitatago. Maraming mga lihim ang nasa kamay lamang ng mga matataas na opisyal sa Shenjing at napakaliit na bilang ng mga mananaliksik. Tumango si Qin Qigong, hindi ito problema. Ibabahagi ko sa iyo ang impormasyon mamaya. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay isang napakalaking treasure house, at dapat tayong magtulungan para pag-aralan ito ng maigi. Titiyakin nito na mapapanatili pa rin ng Huaxu Kingdom ang malakas nitong kapangyarihan sa panahon ng yelo at tatayo sa tuktok ng mundo. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa kompensasyon at paghahati ng material. Ang distrito ng Shenjing ay medyo taos-puso. Sa bagay, mali naman sila kaya diretsong umatras sa dibisyon ng source ng Zerd na nakuha nila. Sa ganitong paraan, hahatiin ng tatlong pamilya ng Jiangnan, Northeast at Northwest ang 30% ng mga ugat ng Yuanxi at 2 bahagi ng pinagmulan ng mga kakaibang hayop. Kasama ang pinagmulan ng Mother Point Insect at kalahati ng pinagmulan ng King Point Insect. Kung paano ito hahatiin ay nasa kay Zhang Yi at sa tatlo pa. Napatingin silang tatlo sa akin at napating naman ako sa iyo, lahat nag-aalangan sa puso nila. Napakahalaga ng mga ugat ng Yuanxi, at ang pinagmulan ng Epsilon ay napakabihirang din. Ang una ay maaaring tumaas ang produktibidad ng rehiyon kung saan ito matatagpuan at mapahusay ang lakas ng pangkalahatang rehiyon. Ngunit maaaring direktang dalhin ng huli ang lakas ng 3 tao sa mas mataas na antas. Ngunit medyo nagsasalita, ang pinagmulan ng mga dayuhan na hayop ay mas bihira. Dahil ang Yuan Stone ay enerhiya, mayroon itong mga alternatibo, tulad ng mga fossil fuel, na hindi agad kailangan ni Zhang Yi sa ngayon. Ito ay isang magandang bagay na nagpapahirap sa pagpili. Kahit alin ang isuko mo, malamang na masama ang pakiramdam mo. Tahimik na ikinuyom ni Li Changgong ang kanyang mga kamao, tinitigan sina Zhang Yi at Han Shanzuo at sinabing, handa akong isuko ang bahagi ko sa Yuanxi vein kapalit ng pinagmulan ng alien beast. Matapos matalo kay Zhang Yi, lalo siyang naging sabik na mapabuti ang kanyang lakas. Alam ng lahat kung gaano bihira ang pinagmulan ng Epsilon. Kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, maaaring wala ng susunod.
Sa halip na palakasin ang rehiyon sa kabuuan, inuuna pa rin niya ang pagpapahusay sa sarili niyang lakas. Ang pagpapatatag ng kanyang pamumuno ay ang pinakamahalagang bagay. Nang sabihin ito ni Li Changgong, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Han Shanzuo. Kung sasabihin mo iyan, kailangan kong pakinggan ang opinyon ni Chaos. Boy, dalawa lang ang alien beast na pinanggalingan sa kabuuan, kaya dapat bumitaw ang isang tao. Ano sa tingin mo? Tumingin si Han Shanzuo kay Zhang Yi, at habang gusot ang puso niya, plano niyang makita ang ugali ni Zhang Yi. Malalim na sumimangot si Zhang Yi, mukhang nag-isip. Pero kung tutuusin, ang mentality niya ang pinakapayapa. Sa makatuwid, ang kanyang ani sa panahong ito ay walang alinlangan na pinakamataas sa 4 na rehiyon. Ang dosenang matataas na bundok na itinambak niya sa magkaibang espasyo ay naglalaman ng napakalaking dami ng Yuanxi veins. Higit pa rito, marami rin ang mga bangkay ng alupihan sa lupa na kanyang nakolekta. Ang Earth Centipedes ay kumakain sa Yuanxi mineral veins. Matapos lamunin ang mga ugat ng mineral ng Yuanxi, ang kanilang sariling mga bangkay ay naging napakadalisay na enerhiya. At ang pinakamahalaga ay nakakuha siya ng isang lilang kristal na pinapangarap ng lahat. Sa dami na ng ani, tiyak na makakapili siya ng mahinahon. Ayon sa teorya, 30% ng Yuanxi vein ang nararapat sa kanila. Pagkatapos ay mayroon lamang 2 pinagmulan ng mga dayuhang hayop at hahatiin sila ng 3. Matapos itong isipin ni Zhang Yi, naramdaman niyang mas mahalaga sa kanya ang Yuanxi vein sa ngayon. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit napunta si Zhang Yi sa ilalim ng lupa at natuklasan na ang ugat ng Yuanxi ay mas malaki kaysa sa nakita sa lugar ng Shengjing, hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa inaasahan. Higit pa rito, ang lakas ni Zhang Yi ay sapat na, at ang pag-absorb sa orihinal na pinagmulan ay hindi cost-effective. Ang pagkuha ng Yuanxi veins ay maaaring mabilis na mapataas ang kabuang lakas ng buong Qianhai City. Sa pamamagitan ng paraan, ang lakas ng Jiangnan region ay mapapahusay. Alam niya ang mga pag-aalinlangan sa puso ni Li Changgong at Han Shanzuo. Ang mga ugat ng Yuanxi ay mahalaga, ngunit sa kanilang mga mata, ang misteryosong pag-iral ng mundo sa ilalim ng lupa ay palaging isang nakatagong panganib. Sa makatuwid, hindi alam ng sapilitang pagmimina kung gaano karaming problema ang idudulot nito sa hinaharap. Sa kabaligtaran, ang pinagmulan ng dayuhan na hayop ay walang anumang epekto at itinuturing na ligtas. Kung may isa pang problema sa Wuyugu Underground sa hinaharap, tila nakuha ni Zhang Yi ang 30% ng Yuanxi vein, ngunit maaaring wala rin siyang kabuluhan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nakaharap sa mga tingin ni Han Shanzuo at Li Changgong, humalukipip siya at sinabing dahan-dahan. Gusto ko rin kung ang pinanggalingan. Kung gusto mong kunin, kailangan mo munang ibigay. Sinadya ni Zhang Yi na hindi ipaliwanag ang kanyang saloobin at hiniling kay Han Shanzuo at Li Changgong na mag-alala muna, baka pagsisihan nila ito. Nang marinig niya ito, medyo nabalisa si Han Shanzuo, kung sasabihin mo iyan, pipiliin ko rin na magkaroon ng pinanggalingan. Ngumisi si Zhang Yi, pero 2 lang ang pinanggalingan, paano natin sila paghiwalayin? Sinabi ni Han Shanzuo, maaari ko ring isuko ang bahagi ko sa ugat ng Yuan Stone, ngunit kailangan kong makakuha ng bahagi ng pinagmulan. Tumingin si Li Changgong kay Zhang Yi at biglang nagsabi, kagulo, noong nasa underground world ka, sinamantala mo ang pagkakataong maghanap. Nakatanggap ka ng sapat na benepisyo, sa pagkakataong ito hayaan mo muna kaming pumili. Ang iba ay hindi bulag sa ginawa ni Zhang Yi, lahat sila ay nakita ito, ngunit sa oras na yon, labanan ang pangunahing bagay at hindi nila ito inilantad. Medyo nag-aalangan ang ekspresyon ni Zhang Yi. Ang Yuanxi vein ay talagang napakahalaga. Ang ating rehiyon ng Jiangnan ay medyo mahina at kailangang pagbutihin ang lakas nito. Ngunit medyo nag-aatubili akong bitawan ang pinanggalingan. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Zhang Yi, mabilis na lumapit sina Li Changgong at Han Shanzuo para hikayatin siya. We all see your strength, you are strong enough. Will not consolidate the power of the region for. Leave the origin to us this time. Nakita mo rin na kapag nahaharap tayo sa panganib, ang kakayahan natin protektahan ang ating sarili ay halatang hindi kasing husay ng sayo. Ito ay talagang mas kailangan. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon si Zhang Yi, walang magawa siyang tumango. Minsan lang, hahayaan kitang mag-take advantage. Nakahinga ng maluwag sina Li Changgong at Han Shanzuo. Kung talagang ipipilit ni Zhang Yi na makipaglaban sa kanila, walang alinlangan na dehado sila.
Dahil ang dalawang pinagmulan ay talagang inilagay sa magkaibang espasyo ni Zhang Yi. At kung talagang gusto nilang lumaban, ang lakas ni Zhang Yi ay maaari pa ring mangibabaw sa kanila. Nang matapos ang labanan sa underground world, pareho nilang kinilala ito sa kanilang mga puso. Kaya, ang bagay ay ganap na nalutas. Ibinigay ni Zhang Yi ang dalawang kopya ng pinagmulan kina Li Changgong at Han Shanzuo, at natanggap niya ang 30% ng Wuyugu Yuanshi Vein. Nakuha ng lahat ang gusto nila, at sa wakas natapos na ang bagay na ito pansamantala. Kaya lang lahat ay may masalimuot na pag-iisip tungkol sa misteryosong underground world. Sa kasalukuyang lakas ng Huaxu Kingdom, halatang imposibleng galugarin ang lugar na iyon ng malalim. Masyadong malupit ang lakas ni Bai Longzi. Ang pagpatay sa tank level na alien ay parang isang matanda na nananakot sa isang bata. Walang nangahas na hawakan muli ang ipinagbabawal na teritoryo. Kahit alam mong may napakalaking kayamanan doon, mapapalingon ka lang at mapabuntong hininga. Pagkatapos ng pulong, ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Mga nangyari dito. Bagaman nakaranas sila ng maraming panganib sa proseso, sa wakas ay inalis nila ang salot ng tribo ng alupihan. Ang bawat pamilya ay nakatanggap ng gantimpala na nagbibigay kasiyahan sa kanila, at hindi na sila maaaring manatili sa Shengjing at uwi na. Naghahanda na rin si Zhang Yi na ibalik ang lahat sa Jiangnan region. May isang napakalaking sikreto sa kanyang kamay, ito ay ang lilang kristal na ninakaw ni Big Totoro para sa kanya. Alam niyang hindi masusukat ang halaga ng bagay na ito. Ngunit hindi pa rin niya maisip kung ano ang function ng bagay na ito. Dapat itong ibalik at pag-aralang mabuti. Ang distrito ng Shengjing ay nagbahagi rin ng ilang lihim na impormasyon sa kanila tulad ng ipinangako, kabilang ang mga talaan ng mga mahiwagang kaganapan sa mga unang taon at impormasyon sa pagsasaliksik sa mga estranghero. Masyadong komplikado ang mga dokumentong ito, kaya ibinigay ito ni Zhang Yi kay Yang Xingxin at hiniling sa kanya na pag-aralan ang mga ito sa ngalan niya. Palagi kong nararamdaman na ang mga mahiwagang pag-iral sa ilalim ng lupa ay naugnay sa ating mga ninuno. Sinabi ni Zhang Yi kay Yang Xingxin. Sabihin mo sa akin, sila ba ang mga ninuno nating mga tao? Sila ba ang lumikha sa atin? Sinulyapan ni Yang Xingxin si Zhang Yi at nakangiting sinabi, siguro walang sinuman ang sinasadyang nagtatago ng kahit ano, ngunit hindi tayo nakatayo ng mataas, kaya hindi natin nakikita ng malinaw ang katotohanan. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang ilong at walang magawang sinabi, akala ko sapat na ang lakas ko ngayon. Sa ganoong kapangyarihan, mabubuhay ako ng maayos sa sirang mundong ito. Ngunit ang biglaang paglitaw ng mga hindi kilalang bagay ay nagpapanik muli sa akin. Ibinaba ni Yang Xingxin ang kanyang ulo at mahinang sinabi, kung gayon, patuloy na lumakas. Lahat ng takot ay nagmumula sa kawalan ng sariling lakas. Tumango si Zhang Yi, palagay ko rin. Sa Yuanshi Vein na nakuha mula kay Shengjing at sa misteryosong purple na kristal, naramdaman ni Zhang Yi na siya at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay maaaring maging mas malakas muli. Oras na para umalis. Sabi ni Zhang Yi. Bumalik sina Zhang Yi at Yang Xingxin sa kanilang tirahan at ipinaalam sa lahat na handa na silang bumalik sa Tianhai City. Ang nasusunog, Yuanshi Veins ay ipapaubaya sa iyo upang harapin. Ito ay isang bagong uri ng enerhiya, at naniniwala ako na malaki ang maitutulong nito sa iyong pananaliksik sa mga mecha at malalaking armas. Tumingin si Zhang Yi kay Lukeran. Ito ang kanyang mahalagang puno ng teknolohiya. Sa hinaharap, kakailanganin ni Zhang Yi na tumahak sa dalawang landas upang madagdagan ang kanyang lakas. Napakahirap makuha ang Epsilon-class source, kaya magsisimula tayo sa teknolohikal na ruta. Inaasahan ni Zhang Yi ang perpektong humanoid mecha ni Lukeran. Ang mga thermal weapon ay hindi mawawala sa apokalipse, ngunit magbabago sa isang bagong anyo upang mas mahusay na umangkop sa bagong mundo. Tumango si Lukeran, kuya, huwag kang mag-alala. Sa bagong uri ng enerhiyang ito, mas mabilis na mahuhubog ang aking mecha. May nagniningas na liwanag sa kanyang mga mata, at pilit niyang itinaas ang kanyang baog na dibdib, sinusubukang patunayan ang kanyang kakayahan. Umupo si Deng Shentong sa sofa sa isang tabi, pinag-cruise ang kanyang mga paa, at sinabi kay Zhang Yi. Sa pagkakataong ito ang iyong ani ay lumampas sa inaasahan, na may buong 30% ng mga ugat ng Yuanshi. Ang Tianhai City ay malayong magamit ang mga pinagmumulan ng enerhiya na ito. Gusto mo bang isaalang-alang linen? Kinindatan niya si Zhang Yi, halatang gustong makipag-deal. May utang pa rin si Zhang Yi sa pamilya Deng.
Nang marinig ang sinabi ni Deng Xiaotong, mahinahon niyang sinabi, 30% ng Yuan Stone Veins, kalahati nito ay ipinangako kay Zhu Zeng. Ang natitirang bahagi, kami sa Tianhai City ay talagang hindi mauubos. Pero dahil deal ito, ano ang maibibigay sa akin ng pamilya Deng mo? Sinabi ni Deng Xiaotong, sa larangan ng pananaliksik sa genetic na gamot, ang Deng's technology ang pinakamahusay sa buong Huaxu Kingdom. Tiningnan niya si Zhang Yi na may nagbabagang mga mata, maaari kitang tulungan na bumuo ng isang malakas na hukbong dayuhan. Itinuro niya si Zhang Yi, gamitin mo lang iyong mga batong yuan sa kamay mo. Ang teknolohiya ng mga artificial alien ay umiral mula pa noong simula ng apokalipse, at mabilis pa ring umuunlad. Ang kapangyarihan ng teknolohiya ay tataas ng mabilis kapag kailangan. Sa panahon ng yelo, kung makabisado mo ang kapangyarihan ng dayuhan, maaari mong makabisado ang lahat. Sa makatuwid, ang iba't ibang puwersa sa buong mundo ay galit na nagsasagawa ng isang arm race sa dayuhan na larangan. Ang mga eksperimento sa alien transformation at pananaliksik at pagpapaunlad ng mga genetic na gamot ay nangyayari na parang baliw. Ang Deng's technology ay nasa unahan ng Huaxu country sa lugar na ito. Si Deng Xiaotong mismo ang pinakamahusay na patunay. Ano? Sabi mo 7,500 points lang ang supernatural power index ni Deng, kaya mahina siya. Huwag magbiro. Ito ay hindi maliit na himala upang sanayin ang isang layaw na mayamang ikalawang henerasyon sa isang makapangyarihang estranghero. Hindi mahina si Deng Xiaotong, at bilang kahalili ng Deng Group, imposibleng gumamit ng teknolohiya at walang awa na trabaho sa kanya. Kung gagamitin ang teknolohiya nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, posibleng umabot si Deng Xiaotong sa 7,800 o kahit 7,900 puntos sa oras na ito nang hindi isinasakripisyo ang haba ng buhay nito. Kahit na ngayon, ang kanyang mga kakayahan ay may napakataas na potensyal na paglago, ngunit sila ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad. Sa paghahambing, karamihan sa mga dayuhan na kasabay niya ay may malalaking nakatagong panganib. Halimbawa, si Bayan Junwu na nagsakripisyo ng kanyang habang buhay kapalit ng makapangyarihang kapangyarihan, si Lilong na naging isang artipisyal na tao, at Tao Ti, Lu Huang na nawala ang kanyang anyo ng tao. Halos 2 taon pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang genetic na teknolohiya ng Deng's technology ay mabilis ding umuunlad. Lihim, hindi alam kung gaano karaming mga dayuhan ang kanilang ginamit para sa mga eksperimento. Sa kasalukuyan, maaaring mayroon lamang silang larangan ng Epsilon na hindi nila mahawakan. Ngunit ang paggawa ng mga dayuhan sa maraming dami ay hindi isang malaking problema sa kondisyon na maraming mga konsumable ang isasakripisyo. Tumingin si Zhang Yi kay Deng Xiaotong, humigop ng tsaan ng tahimik, at nagtanong, gaano kataas ang yield rate. Hinaplos ni Deng Xiaotong ang likod ng kanyang mga kamay. Gamit ang general purpose na teknolohiya, ang yield rate ay maaari nang umabot sa 30%. Sa madaling salita, sa 3 tao 2 alien lang ang aalisin. Kung ang natitirang mga dayuhan ay makatiis sa eksperimento, maaari silang lumaki ng mabilis Sinabi ni Zhang Yi, ang populasyon ng ating Tianhai City ay mahigit 1,000,000 na lamang ngayon, at kailangan nating alisin ang ilan sa mga taong walang potensyal na mutation. Mula sa puntong ito, hindi natin maiwasang gumawa ng gulo. Sinabi ni Deng Xiaotong, ang problema sa populasyon ay madaling lutasin. Ang pinakamahalagang bagay sa kaharian ng Huaxu ay ang mga tao. Kahit ngayon, ang populasyon ng Jiangnan Region ay humigit kumulang 2,000 milyon. Bigyan ng pagkakataon ang mga nahihirapan sa bingit ng kamatayan. Gusto nila. Kung tutuusin, kung hindi mo gagawin ng iba. Kuya, napakalakas mo na ngayon. Hanggat payag ka, anumang oras ay maililipat ang populasyon ng mga kalapit na lungsod. Kailangan mo pa ba ng mga cons? Matapos marinig ni Zhang Yi ang mga salitang ito, tahimik siyang uminom ng tsaa at nag-isip sandali. Magtatag ng sarili mong alien army. Mukhang magandang mungkahi ito, at sa kasalukuyang populasyon ng Tianhai City, at pinakabagong Yuanshi Vein ni Zhang Yi, sapat na para pakainin ang 12-12 beses ng populasyon. Pero ang problema kapag dumami ang tao, gulo ang lalabas. Bukod dito, ang tinatawag na alien army ay hindi gaanong gumaganap sa tunay na nangungunang mga laban. Para sa Epsilon, gaano man karami ang mga estranghero sa mababang antas, hindi ito gaanong ibig sabihin. Kahit na mayroong 7,000 alien,
Napakahirap umasa sa kanilang mga numero upang patayin ang isang puting tanke class na Epsilon na kakapasok lang sa threshold. Ang pagpapanatili ng kaayusan at iba pa ay dapat ipaubaya sa Blizzard City upang pamahalaan. Wala akong interes dito. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Ayaw niyang matulad kay Zhu Zeng na araw-araw ay abala sa iba't ibang bagay. Hindi siya isang taong interesadong magkaroon ng kapangyarihan. Nang makita ni Deng Xiantong na hindi na ipasa ang panukalang kooperasyon, walang magawa siyang umiling. Sayang talaga yan, Zhang Yi. Napakaraming superior condition mo pero gusto mo lang tumira sa isang sulok at maging masayang tao. Alam mo ba kung gaano ako nagsiselos sa'yo? Sabi ni Deng Xiantong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung siya yon, baka naging hari na siya ng Jiangnan tulad ni Li Changgong. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang ambisyon. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Gayunpaman, maaari kong bigyan ka ng bahagi ng Yuan Shi Wei ng pamilya Deng. Tumingin si Zhang Yi kay Deng Xiantong at mahinahong nagsalita. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Deng Xiantong, okay. Tuwang-tuwa, tumingin siya kay Zhang Yi at nagtatakang nagtanong, kung ayaw mo ng tulong mula sa genetic technology ng pamilya Deng, ano ang gusto mo? Ngumiti si Zhang Yi. Ito ay isang pamumuhunan. Natikman na niya ang mga benepisyo ng lukeran, at ngayon alam niya na ang agham at teknolohiya ang pangunahing produktibong puwersa. Ito ay simula pa lamang ng katapusan ng mundo, at ang mga dayuhan na nilikha ng genetic engineering ay lumilitaw sa isang malaking sukat. Sa hinaharap, kapag ang genetic na teknolohiya ay nag-mature, ito ay tiyak na gaganap ng isang malaking papel. Sa makatuwid, nais ni Zhang Yi na mamuhunan sa Deng's Technology at maging shareholder ng Deng's Technology. Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa mga mata ni Deng Xiantong. Hindi siya sumagot kay Zhang Yi, ngunit nag-isip sandali bago sinabi kay Zhang Yi. Kailangan ko munang pag-usapan ang bagay na ito sa aking tiyuhin. Kung tutuusin, hindi ako makakapagdesisyon sa ganoong kalaking usa. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, hinihintay ko ang iyong tugon. Ngunit naniniwala akong wala siyang dahilan para tumanggi.